Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. Good morning, Jesus! Ay, magandang umaga po sa ating lahat at muli ay aming kasiyahan na makadaupang palad kayo sa pamamagitan ng awit ng pag-ibig. At sa umagang ito, naku, matutuwa po kayo kasi first time pong masasalang ang ating mga kapatid dito sa tinatawag na ating programa. Pero bago tayo dumako dyan mga kapatid, tawagin muna natin si Minister Ray para sa ating opening prayer. Minister Ray? Ayan, sige po. Magandang umaga po muli mga kapatid. Bago po ang lahat, mananalangin po muna tayo. Hallelujah. Muli, salamat po Panginoon sa napakagandang umaga pong ito. Nang bawat pong isa ay aawit, magpapatotoo, sa lahat po ng mga kabutihan po ninyo sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, muli, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa upang sa ganon ang lahat po ng kabutihan po ninyo, pag-ibig po ninyo sa amin, kagandahang loob po ninyo sa amin, Lord, ay wala kaming ibang bibigyan ng parangal, kundi kayo lang po ang maitaas po sa aming kalagitnaan. Kaya i-bless niyo po ang umagang pong ito. In Jesus' name, Amen. Ayan, nabanggit ko nga po kanina na sila po ay mga first-timers sa, tama no? Mga first-timers sa awit ng pag-ibig. Kinakabahan na nga daw itong aking katabi. Anyway po, sa umagang ito, gusto ko lang pong basahin itong sa Psalm 77 verse 12. Sabi po dito, sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. At sa umaga pong ito, tayo magbubulay-bulay. Magbabalik tanaw. Ayan, lalo na po yung ating mga kapatid na kasama natin. Magbabalik tayo yung tanaw kung saan muli ay ipahahayag ng ating mga kapatid ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay nila. At paano ba sila nagsimula sa kanilang buhay Kristiyano? At muli, si Minister Ray ay ipakikilala ang bawat isa at ang isang bawat isa naman ay babati ng maikli upang makapagbigay-pugay naman. Minister Ray. Ayan, muli mga kapatid, ayan, i-introduce ko po sa inyo mga kapatid sa hindi pa po nakakilala. Kami pong lahat, sila pong lahat ay Quezon City Prayer Group po sila. Ayan, ano po. Kaya papakilala ko po, unahin ko po si Brother Melvin. Ayan po, good morning, Magos, Jesus po. ayan po siya mga kapatid. Ano po? Kung nakikita nyo po na nagbablog, ayan, nagbablog po yan mga kapatid. Ngayon, magbablog po siya para kay Lord. Ayan. Pangalawa po, Sister Lulu. Ayan. Ayan po. At pangatlo, si Brother Ali. Ayan, nasa likod ko po si Brother Ali. At ang Ali kanyang- Bonggulto. Ayan, Bonggulto. Ayan. Oo nga pala, no? Dalawa pala yung Ali sa atin. At ang pang-apat, yung sister wife niya, Sister Rona. Ayan Good po. morning, Jesus. Good Ayan. morning po. At si Brother Nathan. Good morning. Ayan, ang kanilang nag-iisang supling na anak.
Ayan, pabatiin naman natin sila kahit kapraso, pwede nyo batiin ang inyong asawa, mga anak, at mga... sige, go ahead, Brother Melvin. Ayan nga po, good morning Jesus po. Binabati ko nga pala yung si tita sa bahay at ang mga pinsan ko at mga Madeha family po at Magus family po. At sa inyong lahat na nanonood po sa Good Morning Jesus po. Magandang morning po sa inyong lahat. Kapatid, Sister Sister Lou. Lulu. Good morning, Jesus. Good morning po, mga kapatid. Binabati ko po sa una-una ikaw, Diding. Kumusta po? Binabati po kita. Hindi ko akalain na nandito po kami. Kaya thank you po, Lord, sa umagang ito po, Lord. Binigyan mo kami ng opportunity para bigyan ka ng luwalhati. Thank you, Lord po. Sino pa ba? Sister Rona. Ayun, good morning po mga kapatid. Thank you Lord. At andito po ako sa harapan ninyo. Maraming salamat po sa mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Thank you Lord. At ang isa sa pinakabata nating membro sa Awit ng Pag-ibig, si Utoy. Go ahead, Brother Utoy. Nathan. Good morning po mga kapatid at masayang-masaya po ako ngayon dahil kakanta po kami ngayon. Batiin mo yung classmate mo, teacher mo. Hello po sa teachers ko and my classmates and yun lang po. Hindi siya mahihain. Ano? Of course, ang tatay. Go ahead. Good morning po, mga kapatid. Good morning, Jesus. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa opportunity na pinagkaloob niya sa aming lahat. At binabati ko po lahat po ng kapatiran na nanonood po ngayon po ng live feed na po ito. At lahat po ng kamag-anak, kaibigan, at kaklase, maraming salamat po sa sa Panginoon sa pagkakataong ito. Ayan. Yung mga nagagaling sa Awit ng Pag-ibig, pag yung alam na nila yung date kung kailan, ang ginagawa nila, sinasabihan ng buong barangay. Manood kayo. Para malaman nga naman. Umpisa na natin ang ating Okay. kwentuhan. At of course, gusto kong umpisahan dito sa aking nasa kaliwa si Brother Melvin. Brother Melvin, paano ka ba nagsimula sa Comfy? Yun na nga po, no? At yun nga po, dahil din ka na tita, dinala din ako nila dito sa Comfy. At yun nga, nakakilala kay Lord. At patuloy na lumago sa kanyang gawain, no? Okay. Sino ba si Brother Melvin nung araw bago makilala ang Panginoon? Wag naman yung pinakadetalye. Oo naman, Bahala ka na. Brother Pero Melvin. sino ba si Brother Melvin nung araw? Si Brother Melvin nung araw grabe. Grabe. Nung kabataan ko po, si Brother Melvin ng araw nandyan lahat yung bisyo sa kanya. Naninigarilyo, umiinom, pero hindi po ako marunong sumugal. Sigarilyo inom lang po. At palabiro po talaga ako. Mahilig po talaga ako sa mga palabiro na mga words na mga kumbaga. Talagang sinasabi ko pero para sa akin, biro po talaga yon. Ayan. So, paano nag-umpisa ang pagbabago mo sa buhay nang ikaw ay maging Kristiyano? Konting kwento naman dyan. Nang nakakilala na po ako kay Lord, na dati pa po si tita ang nauna sa amin, siya talaga yung nagdadala dun sa amin, pa sa Comfy. Pero siya umaattend na yan, may patahian po kasi kami ng bag na dati pa kami nakatira sa Quezon City sa Talipapa. Ito, lagi ko siyang nakikita na laging umaattend ng Bible study, tsaka fellowship. Tapos, yung isang araw, sabi ni tita, baka pwede ka, Melv, sumama. Ako naman, hindi ako nagre-reject ng sama-sama ako kahit saan. Sumasama nga po ako sa kanatita sa iglesia. Pero ang nagustuhan ko talaga dito, sa Comfy. Yan, dito. Sumama na pa ako sa kanya. Hanggat sa hindi naman po siya, di ba, tayo pag nagbago, hindi mo pinipilit. Hindi naman siya, pinilit ko siyang baguhin ang sarili ko. Kusang nabago lang. Yun. Siyempre sa tulong ni Lord. Thank you, Lord. So, sa buhay Kristiyano mo,
anong masasabi mong isang, hindi madrama, kundi sabihin mo talagang alam mong ikaw ay nabago na ng Diyos. May mga karanasan ka ba sa buhay Kristiyano masasabi talaga na ikaw ay hinipo na ng Panginoon? O may ginamit bang ibang tao sa'yo na masabi natin na doon nagsimula talaga? Kasi minsan madaling, hindi na ako minom, hindi na ako naninigarilyo. Pero iba yung sabi mong tunay na pagbabago. So, pwedeng ba ikwento sa amin yun? Opo, yun nga po, no, yung pagbabago na po yun ay unting-unting nawala. Pero hindi ko naman siya talagang winawala. Pero parang nawawala. Parang ganun ibig sabihin, no? Parang pag si Lord, ang kumilos sa sarili mo ay mawawala. Pero kung ang tao, kumilos para sa iyo lang ay hindi talaga mawawala. Yun na nga po, no. Nagkaroon ako ng pagkakilala kay Lord. Doon na nga po. Ginamit din ako ni Lord sa Quezon City. Tinuruan din po ako ni Brother Arvin na maggitara. Kaya nagpapasalamat po kay kay Arvin, no. Shout out pare. Kaya Shout out. kay Pare mo na pala siya. Si paring Arvin po, siya po yung nagdala sa akin tumugtog ng gitara at nagturo. At doon yon, sa pamamagitan yon, ginagamit po ako ng Panginoon sa music ministry ng Quezon City. Unting-unting nawala po yung aking bisyo. Pero may mga bagay talaga na ang tukso talaga ay hindi nawawala, Brother Ernie, no? One na nagtutugtog pa din po ako, pero naninigarilyo pa din po ako. Yung may times kasi na parang hinahanap-hanap mo. Pero nasabi ko, di ba, pag naninigarilyo ka ng unang bisyo mo, di ba masarap, tapos kung nandun ka na kay Lord, tapos bumalik ka ulit, may times na hindi na pala siya masarap. Parang maamoy na, hindi mabaho na yung paninigarilyo, yung usok ng sigarilyo. Yun yung nawawala sa akin, yung paninigarilyo ko po talaga, at saka yung pag-inom-inom ko po, yung mga ganun. Maganda yung sinabi niya, no? At ito yung minsan hindi natutuklasan ng maraming supposedly Kristiyano. Sabi niya, hindi naman sa wala siyang ginawa, pero nagtiwala siya sa ginawa ni Kristo para sa ating lahat. At kaya sabi niya, hindi sa kundi talagang naniwala lang ako kay Jesus na siya ang kikilos at ginawa niya. Yun po ang isa sa mga susi na talagang kailangan masumpungan at malaman ng isang, hindi sa effort natin, kundi sa ating relasyon. Kumusta naman ang relasyon mo kay Lord? Personal na relasyon mo sa Kanya. Ayun na nga po, no? Kasi medyo busy na rin. Tsaka, pero may bagay ako na gusto ko talagang ayaw kong makalimutan si Lord. Tuwing linggo nagsisimba ako sa QC. Although may tindahan kami sa umaga at pag afternoon ay papunta na ng Quezon City Fellowship. Yun na nga, Negosyante si Brother Melvin. Vlogger na, negosyante pa. Talagang yayaman ito. Vlogger. Opo. So makita natin nakita mo sa buhay mo yung pagbabago. Pwede ka ba magkwento ng isang masasabi mong, sabihin natin na weakness mo na talagang pagdating nung makilala mo talagang tuluyan kang nabago? Opo. Yun nga po, no, yung sa akin ang kumilos yung Panginoon, no. May isang bagay talaga na ginawa sa akin ng Panginoon sa aming pamilya, no, na ito ay pagpapatunay na yung pag umatin ka sa ganitong gawain ng Diyos, no, ni Lord, no, may pinakita sa amin ang Panginoon na kung gaano siya makapangyarihan. Ito, sabi sa amin, kasi 3 lang kami sa bahay. Namatay na yung mga nanay at tatay namin. Tapos, sabi namin na kung kami magpe-fellowship, sabi namin, sige, sabi kasi wala kaming pamasahe noon. Tapos, paano kung mamasahe tayo papuntang fellowship, wala tayong kakainin.
tatanungin namin yung isa, sige, magsimba na lang tayo. Yun ang faith namin kay Lord na magsisimba kami kahit walang pagkain. Ito pa nga, Brother Ernie, na para lang kami ay makasurvive sa araw-araw, no? Ang ulam namin ay puro malunggay. Malunggay na malunggay. Malunggay isang linggo para makaano lang talaga kami kasi di ba mahirap nga po yung buhay hindi namin kasing Tapos puro malunggay yon isang linggo pero may halo lang na itlog, Brother Ernie, pero napakasarap. Opo, pero healthy po yun talaga. No? Hindi ko po akalain talaga na pag sinabi sa akin, at thank you Lord kasi kami ni na tita ng tatlo, nag-uusap kami sa ulam. Anong ulam natin? Malunggay, lagyan natin ng itlog. Isang linggo po yun, brother, na ulam namin yun. Kaya glory to God talaga. Pero brother, hindi halata. Alam mo, Minister Ernie, alam mo, Malunggay ba lahat ito? tamang-tama yung message na natin ngayon. Oo, Talagang oo, gugunitain mo no? oo. Hindi mo pwedeng gunitain lahat ng mga ginawa ng Diyos talaga sa atin, di ba? Pag hindi mo ginanita, wala kang utang na loob. Pero sino si Brother Melvin ngayon at ang kanyang mga katiya? Praise God. Ayan po, maraming pinagbago at maraming binago si Lord sa amin. Ako po, glory to God po, no? Sa ngayon po ay maganda na po yung buhay namin. At unang-una po yung binigay ni Lord ng sasakyan. Bigay ni Lord yan sa amin yan. Tsaka yung tindahan namin ay tatlo na. Tatlo. Brother Melvin, ayan ba yung yung sasakyan na merong kang tindahan sa likod ng Yun, kotse? po yun. Yun po yung aking coffee shop. Ay, coffee na sa likod na sasakyan po. Mayroon Brother po, Ernie, coffee sa likod ng kotse, meron. yun, mayroon po. Mayroon po ako noon. Mayroon po ako. Kung gusto niyo po makita at kung gusto niyo rin ganung business tingnan niyo na po sa kapedal ko. Ayan. Yan Kapedal. yung kanyang vlog. Opo, kapedal po. Oo. So, ano ba masasabi mo sa mga tao na kumakain din ngayon ng isang linggong malunggay? Ayan. Paano ba i-endorse si Lord sa mga tao may mga pinagdadaanan? Opo, yun po sa mga dumadanas din po ng kahirapan. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa. At patuloy lang po kayong manampalataya sa Panginoon. At tsak akong may gagawin si Lord sa buhay nyo. Kagaya din sa amin, may ginawa si Lord sa buhay namin. Kaya nagpatuloy lang kami. Kaya nga po yung word ko doon na John 15:7, at kung ikaw mananatili sa akin at ang aking salita ay mananatili sa iyo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakalob ng Panginoon. Totoo po talaga yon ang salita ng Panginoon. Isang patotoo ng isang nagtiwala kay Kristo. At dahil dyan, basta ikaw ay may relasyon sa Diyos at ikaw ay taga-kompi, kakanta ka. Amen. At dahil Ayan dyan, tayo ay bibigyan ng isang awit. Anong title nga nito, brother? Yung John 15:7 po. Mismo. Opo. Okay, sige. Yung, Pakinggan po natin ang awitin. hindi po ako mangangamba. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kagapan. Pangako mo'y tinutupad, salita mo maaasahan. Pag-asa ko, tanging ikaw, Panginoon. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi
ako matatakot. Ikaw ang aking kaagapay, pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa'kin at ng aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo na ang iyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo na ang iyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano? Angkop, Ministry, ano masasabi mo? Nako, ang susi kasi talaga, Brother Melvin, pananatili. Oh, Yun ang pinakamahalaga. totoo yun. Amen. At dahil dyan, makukonfirm pa ito kasi magkasama itong sa Mag-auntie. isang tahanan. No? Opo. Mag-auntie pa sila. Opo. So, Sister Lulu, kumusta po? Good morning. Kasi alam mo, Minister Ernie, sino pa yung isang auntie mo, Brother Kumusta Melvin? na? Si, Tita Diding po. oo, ba't hindi siya kasama ngayon, no? Medyo napagod. Okay. Kumusta po, Sister Lulu? Eto, mabuti naman. At thank you po, Lord, dahil sa opportunity na pinagkaloob niya sa akin sa umagang ito. At salamat po kasi hindi ko akalain na mangyayari nga ito. Yun nga po ang sinasabi ko na hindi naman talaga mangyayari na mag-recording ng ganito. Sabi ko, ako lang naman mag-isa. Sabi kong ganon. Kaya iba talagang mga kaparaanan niya. Yun nga po ang sinabi niya sa Isaiah 55 verse 8 na sabi niya, ang aking kaisipan, hindi niyo kaisipan, ang inyong kaparaanan, hindi ko kaparaanan. Okay. Kaya yun talaga, iba talaga ang mga kaparaanan ni Lord kahit sa ayo sa gusto mo, kailangan talaga sumunod. Kaya thank you, Amen. Lord. Actually, nung isang linggo pala, nag-uusap kami ni Minister Ray. Kayong magtiya na nasa isip namin. Ayan. So, konting kwento naman, paano ba nagsimula ang Sister Lulu sa Comfy? Ayan. Tama. Siyempre, senior na po ako ngayon. 65 na po ako ngayon. Kaya matagal na rin. Matagal na ako nagsimula sa Comfy, yung nagdala nga po sa akin. Kasi ng kabataan ko, ayaw ko po ng ganitong gawain. Kasi siyempre working student ako. At the same time, nagtatrabaho, nag-aaral. Ayaw ko po yun. Kasi iniisip ko po talaga, sabi ko commitment, hindi ko po kaya. Kaya sabi ko, kailan talaga pag pinasok mong ganito, mahirap pag yung hindi ka nag-commit. Ako yon, kaisipan ko nga po yon. Pero hindi tumigil yung pinsan ko na wala na rin po siya at nawala din po talaga siya dito sa gawain ito at wala na rin po talaga siya kinuhaan ni Lord. Hanggang sa nagpatuloy lang po talaga ako, ma-attend lang ako.
umaattend ako na hindi ko naman naiintindihan. Basta patuloy lang umaattend. Kasi Minister Ernie, marami pong proseso bago ko narating yung ganito, na ganito akong edad. Tapos kailangan talagang manatili, marami ng pagsubok, mga ganyan. Kaya thank you Lord kasi binigyan ako niya ng lakas hanggang sa, minsan nasasama ko rin yung mga kapatid ko. Ang importante kasi yung naibahagi ang mga salita niya at nakikita naman po niya, umaattend din po sila. Ay busy na po sila ngayon sa ano nila, sa negosyo din po nila kasi naging maganda ng mga negosyo nila. At kagaya din po sa amin, sa dami ng mga pagsubok na dinanas ko po sa financial, especially sa financial. Pwede bang ikwento mo ng kapraso yung isa sa mga pinagdaanan mo? Yung pinagdaanan ko po talaga. Maliban sa malunggay, ha? Maliban po yung sa sinasabi ni Melvin. Kasi nga po, dumaan nga po yung pagsubok po talaga na una-una nagkasakit po si nanay, kami din po yung nag-alaga. Yun, labas-pasok siya sa hospital. Ano lang ba yung business namin dati? Ano lang po kami subcontractor. Kunti lang pong kinikita namin doon. Kami nag-alaga ni Diding in spite na may ganun din po siyang sakit. Tapos, natuloy-tuloy po yung nawala si nanay hanggang sa pagkamatay po niya yun. Si tatay naman, wala pong hinto yun. Yung sabihin ko, hindi yung nagsabi na may ng taon. Kundi tuloy-tuloy po pagkalibing kagad ni nanay. Si tatay naman, may prostate naman po si tatay. Ayaw na nga po, ayaw ni tatay sa iba na mga kapatid ko. Kasi mas sabi ko nga, tay, hindi ko na po talaga kaya kung ako lang lagi. Sabi kong ganon. Paano yung finances namin? Pag ihatid siya sa ospital, para ganito, ganyan. Kaya minsan, nasasabi po ng doktor, kasi ako laging kasama, sabi ko, ano yan si Lord? O sige, bahala si Lord sa inyo. Sabi niya, ayaw mo po operan tatay ko. Sabi ko, pag nakakaihi na lang po si tatay, sabi kong ganon, gamot lang sabi ko ganon. Pero kung hindi na po siya nakakaihi, lagyan na lang po natin ng catheter. Wag naman po operan tatay ko kasi 86 na po siya. Kaya yun, patuloy po for ilang years po yun. For 7 years po yung labas-pasok sa hospital. Yun po ang pinakamatindi sa akin kasi ako po talaga yon. Tapos si Diding po naiiwan kasi nananahi po siya. Pag hindi pa kami nanahi, ano pong kakainin namin? Totoo po yung sinasabi ni Mels. Pero ang key talaga yon, nagpatuloy po talaga ako. Hindi po, kahit na hindi ko nga tinitingnan yun kung saan ako kumukuha ng pamasahe. Hindi ko nga rin tinitingnan kung ngayon po nangyari na ako senior na, sabi ko baka hindi ko na rin kayanin. Kaya si Lord talaga, iba talaga yung mga kaparaanan niya. Hanggang sa si tatay, na-stroke si tatay, kami pa rin. Tapos nasabi ko yon minsan, mga kapatid, nasabi ko po talaga yon sa isip ko na sumasakay ako ng jeep. Kasi sabi ko, nahiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Sabi ko ganun. Kasi Lord, sabi ko, napagod na ako sa finances, wala naman po. Kasi sabi ko, ako bilang Kristiyano, hindi ako mahilig dumaing sa mga kapatid. Wala yun sa akin. Ang inaano ko, nagpipray pa ako kay Lord. Hindi ako paladaing. Kami lang yan tatlo nagkakaalaman at hindi rin ako mahilig humingi ng pabor sa kanila. Talagang si Lord talaga ang nag-ano sa amin. Nakita ko talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Sobra-sobra. Paano himala yung masasabi mo nangyari sa buhay ninyo? Yung pong himala nangyari sa buhay namin, yung si tatay na stroke po siya, na ano po siya dito, na may tubo po siya, kaya hindi siya makakain. Yung himala po talaga na sumasakay ako ng jeep, sabi niya, I will make a way kahit na walang paraan. Nung pag ano ko sa bahay, kaya sabi ko, sinurrender ko po talaga kay Lord John. Sabi ko, Lord, hindi ko na po kaya. Alam mo, pagdating ko sa bahay, nawala na yung tinanggal ng tatay ko, kung nakakain na po siya. Wow. Nakita ko po talaga yung himala ng Diyos. Nakita ko po talaga yon. Hanggang you, bumalik po talaga si tatay sa dating-dati po niya na. Wow. Talagang bago siya God, namatay, gumaling po talaga siya. Wow. Gumaling po talaga siya. Hindi ko maubos mga kapatid na
Hindi ko alam kung paano kami nakasurvive. Hindi ko po alam. Kasi 3 lang po kami. Tapos magkano yung sweldo, tapos umuupa po kami ng bahay. Hindi pa namin alam yon. Tapos yun, si tatay gumaling siya hanggang kinuha na rin siya ni Lord. Pero maayos na maayos po si tatay. At saka alam niyo mga kapatid, hindi po naging miserable ang buhay din namin. Kahit ganun, hindi nga kami halata eh. Sabi nga na nakakaroon kami ng prayer meeting, sabi, hindi naman halata na wala kayong pera eh. Sabi ng mga worker, sabi ko, bakit po? Kasi sa totoo lang po talaga, kahit ganun lang bahay namin, maayos po kami sa bahay. Hindi po kami tapos kahit may mga tahian kami, ganyan. Tapos tamang-tama po yun, nawala na naman si tatay. Naman yan si Diding eh. Tuloy naman yan si Diding, may cancer na history na naman sa cancer. Once na nakitaan niya si Diding ng patak ng dugo, tuloy-tuloy po yun na agos. Hindi po yun hihinto unless na hindi siya na-hospital. Doon naman naghimala ang Diyos. Sobrang himala nakita ko talaga. Sinishare ko po talaga sa inyo kasi sa akin po talaga nangyari na Minister Ernie, wala po kaming pambayad. Tapos, si Diding po talaga yan. Ang nakakatuwa, PGS po mga kapatid, PGS po. Alam niyo ang PGS kung ano po yan. Nawala na si tatay. Si Diding naman, tuloy-tuloy po yun. Pagkalibing ni tatay, siya na naman yun. Sabi kong ganun, hala. Hanggang sa nagkautang-utang kami, umabot. Sa amin yun mga kapatid, sa amin umabot ang 100,000. Malaki po yun sa amin. Sa amin yun nga utang ang 100,000, mga ganyan. Pero, Minister Ernie, hindi po kami yung sabihin mong nadidelayed sa kuryente, pambayad ng kuryente, tubig, hindi po. Nagpo-provide si Lord. Hindi rin po kami nadidelayed sa bahay. Yun ang kabaitan talaga ng Lord. At saka yung si Diding sa ospital nakita, yung sa PGH naman, doon pinakita ni Lord ang kapangyarihan niya na ang binigay sa amin doktor. Talaga pong hindi ko akalain na sabi ko, hala ang sungit niya. Sabi niya, ba't binigay yun sa atin? Pero alam niyo ba, ang favor ni Lord, grabe. Naiyak talaga ako pag naalala ko. Kasi sabi nga ni Diding sa akin, ikaw ang pinakitaan ni Lord ng mga ganon-ganon. Kahit yung mga ng PGS, ng patakaran nila bago operahan si Diding kasi kailan si Diding talaga siya talaga ang priority kasi may na siya. Sabi niya, hindi na ba ang kapatid niyo may bukol at saka 50-50 na pala siya noon. Hindi namin alam ni Melvin. Yan si Melvin, ang payat pa niyan dati. Ang payat pa niyan dati. Ngayon na lang po. Hindi nga po. Ang payat po niya dati. Sabi nga nila, kung ano yung pagpapala, ganon din ang katawan niya. Ganon ang katawan niya ngayon. Kaya, So ano yung himala kay Diding? ang himala po kay Diding, ganito yon. Sabi niya, 50-50 ng kapatid niyo. Sabi niya ganon. Tapos nung last day na yon, sabing ganon, hala, sabi ko, iyak ako na iyak kay Lord. Narinig ko talagang boses niya, sabi niya, ba't hindi ka muna umupo? I-relax mo muna yung sarili mo. Huwag mo masyadong isipin na may cancer ngayong kapatid mo. Kasi si Diding na po siya ng cancer, stage 1B po siya. Pero ang lahat po ng kasama niya na stage 1B, meron pong chemo. Siya lang po ang walang chemo. Kaya yung iba niyang kasama na stage 1B din, nawala na rin, Minister Ernie. Namatay din. Namatay din. Okay. Yung talagang, at saka ang bait ni Lord, kasi yung pinasok namin room, talagang bagong-bago as in bago. Kami talaga po ang nauna Unang doon. gumawa. O, tapos, Kami po ano talaga. nangyari kay Ang Diding? nangyari po, wala po kaming pera. Sabi ng doktor, pinuntahan kami. Kayo wala talaga kayong pera. Paano yung pera ng kapatid niyo? Tahimik lang po ako. Kaya parang inalaw ni Lord, may pera kami. Hindi ko nakuha yung padala ng kapatid ko. May pang-opera kami. Tapos marami nagsasabi doon, mayaman daw kami. Paano naging mayaman kami? Sabi ko, paano naging mayaman kami sa tingin ng mga pasyente? Wala nga kaming pang-opera eh. Pero priority si Diding. So kasi ano nangyari kay Diding? Anong himala? ang himala nangyari sa kanya, nabuhay pa po siya. Kasi pagpasok ba, yung himala sa kanya, yung doktor, kasi wala pa kaming pera pang-opera. Lumabas po siya, ay suplada po yung doktor na talagang doktor niya eh. Sabi niya ganun, magkano bang kailangan niyo? Nagsabi sa amin, sabi ko, 2,000 lang po. Nagtaka yung mga kasamahan namin, bakit 2,000 lang? 15,000 po talaga ang hinihingi kasi para bibili ng gamit. Sabi ko,
2,000? May sobra pa akong 65 pesos. Tapos yung sa pharmacy, hindi po yun basta pumunta doon. Kailangan pumunta ka, kung may guarantee letter ka, kailangan pumunta ka muna ng accounting department. Pero Brad, Minister Ernie, hindi po ako dumaan doon. Hindi ako dumaan sa proseso na yun. Lahat po inasikaso ng pharmacy, Mami, balik ka dito para ma-opera ng kapatid mo ng 3 o'clock sa umaga. Ikaw ang unahin ko, bigyan na kita ng gamit. Tapos yung kay Diding sa accounting department, marami nagtaka bakit daw ako hindi duman sa accounting department na aprubahan kaagad po ako. Kaya pagpasok ni Diding, sabi ng doktor na suplada, ayan, planchado na lahat. Sabi niya ganun, papasok na lang yung kapatid mo ha. Pagpasok ni Diding, sabi niya, Lord, kung kukunin mo ako sa araw na to, okay na ako. Sabi niya ganun, wag lang daw kaming mahirapan ni Melvin. Tapos, maniwala kayo, yung nagagalit sa amin ng doktor, yung pa talaga nagsaklolo doon sa kanya. 50-50 na po talaga siya. Hirap na hirap po kami maghanap ng blood, ng dugo. Pero alam mo, yung dugo na talagang binigay sa amin, alam mo, hindi po niya nagamit. Talagang nabuhay po talaga siya. Siyang binigyan ng pangalawang Sister Diding buhay. ngayon ay wala ng sakit. Ngayon, wala na sa tagal-tagal na rin. Sabi ng hospital, ng PGS, bumalik ka. Gawa ng pandemic, hindi nga po siya nakakabalik. Pero ngayon, na nagpa-check up po siya ngayon, sabi ng doktor, kung ako sa'yo, kung ako lang doktor mo noon, sabi niya, ipakemo kita. Sabi niya, ngayon ka lang bumalik kung sa amin naramdaman ka. Tapos bumalik siya ulit. Ito lang ganito na wala ng pandemic. Nawala na yung bukol niya. Praise God. God. Wala po yung bukol. Hindi ko Praise makita God. ang bukol Praise mo. God. Sabi niya, paano nangyari? Ba't nawala? Sabi you, nga, ano Lord. bang ginawa mo? Sabi niya, yun po talagang So yun talaga ang kapangyarihan. himala ng Panginoon. Opo, At opo. dahil dyan, may awitin ka Amen. para kay Lord. Awitin eh. Oo, tama. Ano Pakinggan itong natin. awitin ni Sister? Ala, nakalimutan. Ni Mami. Dakila, ah. Ni Mami, dakila. Ayun, sige. Pakinggan natin ang awitin ni Sister Lulu. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang maliw. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang maliw. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago
Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon. Dakila ka sa lahat ng panahon. At tunay po yung patutuo ng ating dalawang kapatid ay nagbibigay buhay sa mga pangako ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, Minister Ray, bati muna tayo. Opo. Ngayon po, binabati po namin November sa 18. November 18, 2023, ang lahat po ng may birthday. Happy birthday, Sister Loida Tagle, Sister Bree. Aquino. Ayan, dalawa lang. So, dalawa lang. Enjoy mga kapatid. Yung Happy birthday! natin. Happy birthday po sa inyo Enjoy your muli. day. God bless. God bless po. Happy birthday! Ayan, at muli, no, tayo'y dadako sa marami pang kwento ng mga himala ng Panginoon. Si Minister Ray ay nais na makipagkwentuhan kay Utoy. Minister Ray. Utoy, sige. Muli, tatanungin ko ngayon si Brother Nathan. Ay po. Ayan. O, bati ka muna, Brother Ready, Nathan. Bati ka muna. Ay po, magandang araw niyo yung mga kapatid. Ano, sige, Brother Nathan. Unang tanong ko sa iyo, ilang taon ka na ba? 11 years old po. 11 years old, ano? Pangalawa, saan ka nag-aaral? Sa Vista Verde po sa Caloocan City, pangalan po niya ay Regina Celli Education Foundation. Yun. Ano ba yan? Catholic Church? Ano ba yan? Christian? Catholic School. Anong school yan? Catholic School. Catholic School. Okay. Kamusta naman ang ating pag-aaral? Okay naman po. Bilis sumagot, ah. Hindi. Sa pag-aaral natin, siyempre, di ba, lalo na, nandito na tayo kay Lord. Kamusta ba ang pag-aaral mo? Nasan si Lord doon sa pag-aaral mo? Opo. Simula po nun yung nag-exam po kami, nung first quarter po, medyo po mahirap. Ano po? Sobrang hirap, lalo na yung math po. Okay. Oo. Pagdating sa math, talagang Waterloo. Oo, Hindi ka nag-iisa, Utoy. Hindi ka nag-iisa. Oo. Pag tuwing exam ba, nagpe-pray ka? Opo. Yung pag simula po ng exam po, nagpe-pray po muna ako bago po sumagot. Ayun, very good, ano? Anong sinasabi mo kay Lord pag nagpe-pray ka? Sana po makasagot ako sa exam ko. Yun po. Hanggang ganun. Nagpe-pray po. Pero nagre-review ka naman. Opo. Ayun, opo, ano? Tsaka Review ng TikTok. ngayon alam ko, Brother Nathan, yung sa music ministry, di ba? Opo. Ano ba ang hawak mo ngayon? Silindro po. Wow. Harmonica po. Sana, dala mo sana yung silindro Oo nga mo, po no? yung kakanta po sana ko niyan eh. Ano? Dapat may silindro po yun, yung O Aking Diyos po. Yun, Wow. oo. Minister Ernie, pag napakinggan mo yung silindro niya. Nakita ko yan, oh. Napanood ko. Oo. Oh, Yung last month ago po. Hindi, total yan naman na ang gift sa'yo ni Lord. Medyo pagbutihan mo dyan. Sige po, practice din po. Oo, yung O Aking Diyos, ano? Opo. So kamusta naman ngayon ang ating relasyon kay Lord?
Maganda po, masaya. Yan. Ano, Minister Ernie? Ang bilis eh. Ano ba to? Mahirap interviewin yung mga ang bilis mo. Ang bilis sumagot. Oo. Hindi mahiya. oo. Pero meron akong isang gusto itanong sa Sige, kanya. sige. Ang mami mo at daddy mo, paano kanila paano kanila tinuturuan tungkol kay Lord? Dinidisiplina po ako nila at tinutukan po ako maging isang mabait na bata po. Wow. So, mabait na bata ka talaga. Medyo po, pero po makulit. Okay, thank you, Lord. Ayan, siya po ay anak ni Sister Rona at ni Brother Ali. At only child, no? Siya lang. Opo. Yeah, okay. So, salamat Utoy. Masarap tawagin Utoy, bata pa. At alam namin na malayo pa ang mararating ng batang ito, no? Napaka-bibo. So, baka hindi lang dapat bibo, dapat naki-Lord para hindi mapahamak. Ano? So, punta ako doon sa nanay. Sister Rona, good morning Good sa'yo. morning po. Good Pakilala ka morning. naman ng kaunti sa mga kapatiran. Okay po. Good morning po. Thank you Lord. Ako po si Sister Rona. Wife po ako ni Brother Ali Bongolto. Taga saan ka, Sister Rona? Actually po, Pasay po talaga kami, pero nagkaroon po kami ng bahay sa Cavite. Yun po. Taga Cavite na po. Oo. Pwede bang i-chismis mo ng konti? Konti lang naman. Paano ba kayo nag-commit ni Brother Ali? Sa isang friend po. Yun. Kaya po, doon nagkakilala po kami at yun na po. Love at first sight ba? Love at first sight ba? Ikaw ang ligo yata eh. Ay, ako ba Hindi, joke lang po. Yun po. Okay. So, nung makilala mo siya, Christian ka rin naman, di ba? Pareho kayong Opo, Christian. opo. So, ano ang nakita mo sa kanya na-attract ka sa kanya? Maliban sa kanyang kagwapuhan, ayan. So, ano yung ugali na nagustuhan mo sa kanya? Ugali? Mapagbigay po yan siya eh. Mapagbigay, mabait, pero stricto po siya. Stricto Yun in po. what sense? Nasa tama naman din po yung pagiging stricto niya. Yun po. Okay. So, sa inyong buhay mag-asawa, paano ba masasabi na i-apply ninyo yung inyong ugnayan sa ating Panginoon? So, how is your married life? Okay po. Masaya po. Kapag ka po may hindi pagkakaunawaan, talagang kailangan po natin, hindi po pwedeng sabay na galit kayo. So, kailangan bigyan po natin ng time yung bawat isa sa amin and mapag-uusapan din po after. So, at nagiging maayos din po. Sino una nagbibigay pagka mayroong konting gusot? Actually po, parang ako eh. Kasi siya yung tipong na medyo ma-pride na medyo matigas. Ganun po talaga yung personality niya. So, para po maging okay, kailangan po may isa talagang magbababae. So, ako po yun. Madalas. Opo. Pero ano yung pinakamagandang quality ni Brother Ali na nagustuhan mo talaga sa kanya? Quality? Wag lang mabait, masyadong generic yung mabait. Actually po, maalam po kasi siya sa lahat eh. Yung Wow. ultimo, alam niya eh. Kahit nga na nga po, kasi siguro po, turo din po sa kanya ni Tatay Sixto yung pagpapanday, yung mga gawaing pag sa bahay. Ex-construction worker ako. Oo, yun po. So, yun po, hanga lang din na ganun po, na hindi lang puros, niya, medyo, may mga, siya na maganda, na yung nagagawa. Oo. Kuhang-kuha niya si Tatay Sixto kasi Opo. hanggang sa magkasakit, talagang nagpupupukpuk dun sa bubong. Yun ang hindi ko makalimutan. Napakasipag, no, at nakuha ni Brother Ali. Pero ikaw, as a wife, how do you nurture your family as a Christian?
Paano ka nagbibigay ng, how do you contribute or how do you influence, of course, si Utoy at yung husband mo sa inyong relasyon na parang sabi nga, ang babae ang liwanag ng tahanan. Ayan, di ba? So, sa Christian wife, ano ba ang iyong role upang ang mag-ama, kayong tatlo, ay lalong mapalapit sa Panginoon? As a mommy, si Nathan po lagi ko yung pinaalalahanan eh. Sabi ko, maging mabuting bata ka. Ayoko yung bang kasi po, yung panahon ng mga kabataan ngayon, iba na po talaga eh. So, yun po yung lagi ko pinaalalahanan sa kanya na maging mabuting bata ka. As a wife, lagi naman po ako nandyan para sa kanya. And tulungan po. Kumbaga, medyo may mga struggles tayo sa buhay, pero laban lang po. Thank you, Lord. Opo. Oo. So, how about your relationship with the Lord? Kailan ka ba masasabi mong nagkaroon ka ng personal relationship kay Jesus Christ? Actually po, bata pa lang po ako kasi lumaki ako sa church eh. May rin po kami community before, yung sa mga lolo't lola ko na po yun, sa mga titas ko, titos. Yun po, talagang lumaki po ako dun sa ganung kaya nung nagpapasalamat po ako dahil nung naging mag-asawa na po kami ni Brother Ali, yun po, thank you Lord kasi may prayer meeting po hanggang ngayon sa bahay. And ayun po, masaya po at nandito ako kay Lord. Was there a time when you had your crisis? I'm sure lahat naman tayo may dinaan ng crisis. How were you able to, you don't have to give us the details na, pero paano lalong lumalim yung relasyon mo sa Diyos nung ikaw ay may pinagdaanan? Kagaya ng ating dalawang kapatid kanina, what's your story? Yun nga po, wala na talagang lahat naman po tayo may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. And kapit lang po, dasal at alam ko pong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Opo. Meron bang isang specific na tao na masasabi mong naglapit talaga sa iyo sa Panginoon? Si Brother Ali po. Talaga? Opo. Amen. Praise Kasi God. siya po May halo na yata ako nakikita. Bakit? Hindi po kasi yun nga po nabanggit ko nga po na yun lumaki din po ako, pero yung tumira na po ako sa kanila, although nawala po kasi kami ng ilang years. Naabutan mo pa ba si Nanay Crisanta? Hindi na po. Okay, go ahead. Yun nga po, naabutan ko nga po na may prayer meeting na sa bahay, and dun po yung lalo na po ngayon na every Sunday nakaka-attend na po kami. So, mas lalong lumalapit po talaga eh. And yun po yung pinapasalamat ko. And thank you Lord kasi actually mahihain po talaga ako eh. So, yun po kaya po parang napapractice din po ako. And yung nawawala na po yung pagkahiya ba. And at nakakapagsalita na po ako kagaya po nito. And yun po yung pinagpapasalamat ko. Ilang years na kayong kasal? 11 years po. So, in one word, how would you describe your marriage? Full of happiness. Ano raw? Wow. Ano raw? Happiness. Full Happiness. of happiness. Okay. So, talagang mukhang pinagpala ang pamilyang ito. Nakakatuwa sumagot yung mag-ina, no? Paano sumagot yung anak ka na sumagot? Alos Nalagyan mo na po ng Ito yung tanong mo, ito sagot ko. Oo, pero nakakatuwa kasi makita mong sincere sila sa kanilang sinasabi. So, siguro, because Sister Rona, nakilala ko na lang siya nung magkaasawa siya. No? Siguro, anong mabibigay mong advice, ayan, sa mga asawang babae na siyempre, lalaki, meron talagang differences yan. So, sabihin na natin, ano ba ang pwede mong i-advise o sekreto
na pwede mong i-advise sa mga babae tungkol sa relasyon nila sa kanilang pamilya, lalo na specifically sa kanilang asawa? Unang-una po, trust and ano ba? Pagtitiwala sa Pagtitiwala, husband. opo. At saka? Kailangan po yung communication. Oh. And especially po yun, kasi kung wala yun, wala po talaga eh. Yun po. Ayan. So talagang pag sumagot sila mag-ina, Minister magnanay Ernie, nga kayo. Minister Ernie, alam ko may word yan eh. Oh, ano nga ba word mo, sister? May word ka daw, sabi ni Minister Ray. Bang word kay Lord? Ni message man lang sa Panginoon na nakatatagal tayo sa Ano bang isang, kumbaga, ano yung word na hindi naman kailangan specific. Isa yun lang sa yung puso na alam mong ibinigay sa ng Diyos na especially nung may mga pinagdaraanan ka. Meron bang parang narinig mo sa Panginoon na yun ang sinabi sa iyo kaya nakapagpatuloy ka? Okay. Habang pinag-iisipan ng ating kapatid, ay aawit muna siya. Sinabi niya kasi kanina, di ba, magpatuloy, di ba? Magpatuloy. Kaya napakahalaga na lagi tayong nagpapatuloy talaga kay Lord. Kaya yung kanina rin kinanta ni brother, di ba? John 15:7, no? Kung ikaw ay mananatili, ibig sabihin ay kung ikaw ay magpapatuloy. So, merong awitin, Sister Rona, at awitin niya ito ngayon. Ang title nito ay Pupurihin Kita, no? Ayan. At siya ay i-accompany ng kanyang labi-dabi na si Brother Ali. Thank you, Lord. Kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo
kay buti mo, Jesus. Dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Purihin kita, aking Panginoon. Thank you, Lord. Pupurihin kita, aking Panginoon. At for the last but not the least, ang tatay. Walang iba. Brother Ali, pakilala ka muna sa mga kapatiran. Ayan. Good morning po sa lahat ng kapatiran. Ako po si Brother Ali. Anak po ako ni Brother Sixto and Sister Crisanta Bongolto ng Kaibiga Prayer Group po. Ayan. Sino yung iyong mga kapatid? Ang kapatid ko po, kung naalala niyo po, si Brother Benji, tapos si Brother Jojo, tapos Sister Agnes, tapos ako po. Ayan. So, dalawa niyang kapatid na lalaki ay na kay Lord na isa pong bagay na makaka-identify sa inyo ay ang keyword na Nanay Crisanta. Ayan. Pag sinabing Nanay Crisanta, ayan po, sila po ay taga-kaibiga at doon nagsimula ang gawain. Isa sa malaking ginamit po doon ay si Nanay Crisanta. Anong naalala mo kay Nanay Crisanta nung araw, Brother Ali? Marami. Unang-una, si Nanay, masarap magluto yun. Ay, totoo Oh, ka. the best. Lalo spaghetti. Ang daming alam na ni Nanay na luto kasi nakapagtrabaho. Yung dalaga po nakukwento niya sa amin, nakapagtrabaho siya sa isang Italian restaurant, Italiano yung amo niya. Kaya marami siyang medyo natutunan na lutuin. Pero talagang masarap talaga magluto si Nanay kahit yung mga kakalimbiko yan, masarap din. Tapos isa pa doon yung si Nanay, number 1, stricto talaga yun, number 1 disciplinarian. Siguro po sa kapanahunan namin, naabutan pa namin talaga yung palo po talaga, yung talagang palo po talaga, literal na palo po talaga. Talagang si Nanay, she didn't spare a rod na talagang paluin kaming magkakapatid. Pantay-pantay po kami, lahat po talaga kami nakadanas po talaga ng pagpalo. Stricto, number 1, stricto, tsaka straightforward kasi yun si Nanay, yung nabanggit ko na straightforward siya. Yung masyado siyang prangka, straight to the point, hindi na siya yung nag-sugarcoat. Basta pag hindi niya gusto yung ginawa mo, talagang sisitahin ka niya. May kukwento lang ako konti kasi naalala ko na rin si Nanay. Kasi sa sobrang stricto ni Nanay, alam nyo ba, minsan pag nagdadala ako ng mga kaklase po ba sa akin yan, may mga kaklase ako ng college o ng high school, pupunta sa bahay. Siyempre po, kanya-kanya pong rules yun dahil galing po sa ibang bahay. Si Nanay, diretsuhan niya kasi yung ibang mga kaklase ko makakapal yung buhok. Alam niyo po ba yung buhok na nauso dati, yung kimpi? Kimpi na buhok. Hindi ko po alam kung naalala niyo po yun. Kimpi. Talaga si Nanay, diretsuhan siya, sinasabi niya, papagupit kayo, huwag ganyan gupit nyo kasi hindi Christian yung gupit nyo. Talagang ganong straightforward. Oo po, talaga sinisitan niya po. Kapag may talagang hindi siya talagang gusto talagang o hindi niya nakita na talagang tama, talagang sinisita. Yun talaga si Nanay. Nakasama ko po kasi ang pamilya nila. Malilit pa itong mga ito, so gano'n na ho katanda. Malilit pa ho sila. Ay nakita ko ang sigasig ng kanilang ina na dalhin sila sa gawain. So, Brother Ali, gaano kalaki ang naging impluwensya ng mother mo sa buhay mo? Ay, malaki po. Kasi po, naalala ko pa yung maliit pa kami. Hindi wala pa po kami sa Comfy noon. Talagang si Nanay in search of talagang community or church. May mga sinasalihan din niya po siyang nakalimutan ko yung basta sa simbahan po. Ibig sabihin, sumali siya sa mga parang grupo or parang organization sa simbahan. Pero it doesn't fill the void po until talagang
talagang si Lord, pinagkaloob niya sa amin tong community comfy of 1980s pa po yun, matagal na panahon. At from there talagang nahubog po talaga kami dun sa talagang level up na Christian life. Kasi po ako, nag-aaral po ako sa Catholic school from kinder to 4th year high school. So talaga pong na brought up kami para into the ganong klaseng pamamaraan. Pero nagpapasalamat kay Lord dahil nga po mula nung nakilala po namin community through sa nanay ko, ang dami po talaga naming changes at saka ang dami pong hindi lang pong development na nangyari as a Christian po. Talaga pong na-enrich po yung Christian life namin. Tapos since maliliit pa po kami nyo, naalala ko po, si nanay talagang inuobliga niya kaming mag-attend ng fellowship. Talaga pag Sunday po yan, sagrado po yan. Ibig sabihin pag Sunday, kailangan gumising ka na maaga, kailangan mo maligo, mag-prepare para maka-attend ng fellowship. Kasi pag hindi ka naka-attend ng fellowship, talagang iwanan ka nanay ko. Promise po World War III pagdating niya. Pag uwi niya sa bahay, World War III po yun. Ganun po kahigpit yung nanay ko. Tapos, rin po kami, na-expose din po kami. Kung mapapansin niyo po, kaya po ako marunong mag-gitara dahil po utang na loob ko rin po yun sa nanay ko. Dahil sinanay talaga kami na mag-support sa community through pagigitara. Lahat po ng prayer meetings, kailangan nagigitara kami. Services, yung mga patay, may mga dunadalaw na mga yun, expose po kami doon since maliliit po kami. At saka si Benji at saka si Jojo, ganun din. Opo. Lahat po talaga kami magkakapit. Talagang expose po kami. Talaga ang laki ng pasasalamat namin sa Panginoon dahil in-expose kami ng nanay ko. At truly po, ako po masasabi ko po, yung mga paghihigpit ng nanay ko, disciplinarian, ngayong pagtanda ko, medyo na-appreciate ko eh. Sabi ko, kung hindi siguro nagigpit yung nanay ko, siguro wasiwas yung buhay ko or yung walang direksyon. Tapos, plus the fact pa na nandito kami sa community na to, talagang malaki po talagang impact kasi kung hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat yung nangyari pong sa family namin. And kung wala po talaga si Lord, siguro po, wala po ako dito sa harapan nyo, nagpapatotoo. Sir, personally sa'yo, siguro magandang unang tanong ay, sino ba si Brother Ali nung araw? Si Brother Ali, kasi sa totoo lang po, sa magkakapatid po, ako po yung parang pinakapaborito ng tatay ko eh. Kasi may resemblance na kami tatay ko. Hindi ko po alam. Yun lang parang sinasabi ng nanay ko, parang masyadong mataas yung expectation ng tatay ko. So, ako naman po, gaya po ng nasabi ko, lumaki po kasi ako sa parang Catholic school, tapos nanay ko mahigpit. Talaga pong, may pagsunod po. Pero alam niyo po, minsan, alam mo, sumusunod ka lang dahil po, napipilitan ka dahil alam mo, may World War III eh, pag hindi ka sumunod eh. Oo, ganun po. Parang, ganun po ako nung araw. Pero, yung mga nangyari, marami po kasi nangyari sa buhay namin, yung mga, kung hindi po ako in-expose ng nanay ko, o dinala ng nanay ko, o dinala kami lahat magkakapatid sa community na to, ang masasabi ko po, ang laking impact no po yung, yung strength po, tsaka yung firmness po. Kasi po, marami nga po nasasabi na sa dami po ng tragedy na nangyari, buti nakakatawa pa ako, nakakatayo pa ako, hindi naging yung buhay ko, hindi nawalan direction, nagkaroon pa rin ng direction. And truly enough, hindi ko magagawa to kung wala ang Panginoon. Personally sa'yo, what kind of relationship do you have now with the Lord? Gaano ito ka? Sa tutuusin lang po, kasi nga po, since nasanay po kami na gano'n sa community. Pero, I have to be honest. Parang dati kasi parang napipilitan lang eh. Parang alam mo yun, nanay ko eh, coordinator eh. Nandyan yan. Tapos siyempre, parang napipilitan lang. Pero as you go along, tapos may siyempre, nagkaroon ka na rin po na sariling buhay, sariling pamilya, doon mo marirealize yung lahat ng learning points as a Christian, and you try to apply them. Talagang siguro nung dati siguro yung sumusunod ka lang dahil ayaw mo mapagalitan. Pero right now I would say na mas malalim ang pagkilala ko sa Panginoon. Mas
open ako, mas open ako kay Lord. Although, I have to admit talagang malaking pagkukulang ko sa Panginoon. Malaki, kasi tulad nung nagkaroon po ng pandemic, parang yun pa yung naging excuse namin. May online naman eh. Online na lang tayo, huwag na tayo umattend, parang ganun po. Pero ang Diyos, napaka-merciful ni Lord. Talagang hindi rin pumapayag si Lord na wala kang physical connection or physical fellowship with your... At saka nakaka-drain po talaga sa totoo. Akala parang okay lang, parang pero I have to admit talagang nakaka-drain po. Yung meron ka namang narinig pero yung wala kang physical connection with your brethren, with your brothers and sisters, nakaka-drain po talaga spiritually. Not just spiritually, nagmamanifest po yung everything. Kasi po, gaya po na na-share ni Sister Wife, may mga bagay din po na pag wala kay Lord, may nagtutulak sa na palayo palayo sa kaya minsan naapektuhan yung relationship ko sa anak ko, naapektuhan yung relationship ko sa asawa ko. So, ngayon, ikaw ay tatay na. Opo. So, ano ang iyong pananaw, no? Bilang ikaw ay may sarili ng pamilya, may anak ka na, given the background na, lalo na sa totoo lang, marami talagang dinanas ang pamilya ninyo, no? At ako'y saludo sa pamilya nyo na salamat sa Panginoon at naririyan ka na nagpapatotoo. How do you see all of these things in your life in connection with your family right now? Yung mga nangyari sa inyo nung araw at ngayon ay may pamilya ka na. Opo. Paano mo tinitignan o paano mo, how would I put it, how do you conduct your life personally at bilang isang pamilyadong tao? Siguro po masasabi ko, ikakapikat ko yung ginawa ng nanay ko, tatay ko sa akin. Kasi hindi ko sabi effective talaga, pero naging effective siya sa akin. Pangalawa, kailangan po talaga ituro natin sa mga anak natin yung fear of the Lord. Kasi yun po yung beginning of wisdom. At saka, ang bata po talaga maliit pa lang, kailangan ituro na po talaga ang way of Christian life. Tsaka ipakilala talaga ang Panginoon. Kasi malaki po talagang bagay. Sabi, gaya po ng nabanggit ko kanina. Kung wala po siguro ako sa Panginoon, hindi ako makakatayo dito or makakaharap with na ganitong mga experiences. So, sobrang daming problems. Yung importante po yung maituro natin sa family natin yung fear of the Lord. Tapos communication. Ako yung nagpapasalamat din sa Panginoon dahil binigyan din ako ng napakabait na asawa. Napaka-supportive po niyan. Although talaga, totoo po yung sinabi niya na most of the time talaga siya po yung nagbibigay kasi medyo ma-pride po ako mataas po ako. Mataas po. Talagang hindi po ako talaga yung nagpapatalo. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng asawa na nagko-complement dun sa aking Our marriage is never been perfect naman po. Wala naman po talagang perfect. Marami po talagang downside. Pero ang importante po, communication po. Tapos siyempre po, kailangan nandun si Lord. Kailangan po involve ang Diyos, si Jesus sa daily life natin. Dapat hindi po talaga nakakalimutan niya. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil mas na-enrich yung Christian life namin mula nung bumalik kami sa folds ng pag-attend ulit ng Sunday Fellowship. Yun lamang po. Napakahalaga kasi talaga na kasama tayo sa gawain. Kasi mahirap mamuhay ng nakahiwalay sa katawan ni Kristo dahil napakaraming tukso sa ating kapaligiran. So salamat sa iyong mga patutuwa. At ako'y natutuwa kasi nga nakita kita nung maliit ka pa na hanggang ngayon ay hindi naman ganun kaliit. Pero nakita ko yung maturity mo and work in progress yan at alam kong magiging maganda ang takbo ng inyong pamilya. At alam ko may awitin kayo, kayong tatlo aawit nito. Ayan. Ito ay composed ni Brother Alan Cabral po. Brother Alan. Hiramin namin yung kanta ni Brother Alan. Ayan, sige. Pakinggan natin ang kanilang awitin. Silang pamilya ang aawit nito.
aking Diyos ng buhay ko. Walang katulad ang kabutihan mo. Ikaw ang tanggulan ko't lakas at sandalan ko. O Panginoon, papuri sa'yo. O aking Diyos ng buhay ko, Ng buhay ko, walang katulad ang kabutihan mo. kabutihan Ikaw mo. tanggulan ko't lakas at sandalan ko. O Panginoon, papuri sa'yo. Tanging ikaw, tanging walang ibang mahal. Sa mulit muli, pupurihin Ko ikaw sa'yo walang hanggang kadakilaan. O Panginoon, papuri sa'yo. Tanging ikaw, tanging walang ibang mahal. Sa mulit muli, pupurihin ko ikaw. Sa'yo walang hanggang kadakilaan. O Panginoon, papuri sa'yo. Tanging ikaw, tanging walang ibang mahal. Sa mulit muli, pupurihin ko ikaw. Sa'yo walang hanggang kadakilaan. O Panginoon, papuri sa'yo. O Panginoon, papuri sa'yo. O Panginoon, papuri sa'yo. Thank you, Lord. Maraming salamat Praise God. sa napakagandang awit. Tama-tama no, sa kanilang pamilya. No? At muli ay dumako na naman tayo sa pagtatapos ng isang bahagi ng awit ng pag-ibig kung saan nagbalik tanaw tayo, hindi upang tignan ang mga mapapait na bagay sa buhay, kundi upang makita kung paano ang Diyos ay kumilos sa buhay ng bawat isang nagpatotoo sa umagang ito. Nawa ang bawat isa ay nagkaroon ng ganyang uri ng pamumuhay, especially sa harap ng mga problemang pinagdaraanan. Balikan po natin kung paano ang Diyos ay kumilos sa ating buhay nung una pa man. No, meron nga tayong awit. No? Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Kaya nung una pa man, nariyan na ang Panginoong kumikilos sa ating buhay. Nawa ang mga patotoo at mga awitin nagbigay sa atin ng higit na pag-asa, pananampalataya at tapang upang harapin ang isang araw na kasama ang ating Panginoon, na may pag-asa, may kagalakan, na marami pang magandang gagawin ang Diyos sa buhay natin. At kami magtatapos sa isang napakagandang awitin. Samahan niyo po kami, sabayan niyo kami sa awiting ito. Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasang taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mo
mula. Aking buhay, Panginoon, alalay. Karangalan, kalakasang taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko. Nilikha mo ang lahat, sa langit man o sa lupa, buhay na tinataglay, sa akin ay iyong bigay. Sa iyong trono, pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay mamamalas ko. O Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat at muli sa pagbabalik sa isang linggo ng awit ng pag-ibig. Magandang umaga po. Magandang umaga po. God bless us all, mga kapatid. Mga kapatid, 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.